Ayan na nga ba ang sinasabi natin mga tol, no? Lagi-lagi na lang mula nung nakaraan pa na nagbibigay tayo ng reaction video. Alam naman natin na talagang hindi titigil ang China sa kanilang ginagawa, no? So sa pinakabagong resupply ulit ng PCG dito sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Well, nagtagumpay naman mga tol, no? Pero eto, no, ang China daw ay nagpadala ng aircraft at gray ship. Mukhang narinig ata nila ang panawagan ba ton? Mukhang narinig ata nila ang mga sinabi ni Senator Robin, no, na paano pag China na ang nagpalipad, 'di ba? Eto, nagpalipad na sila mga tol. Aircraft nila at may gray ship na, no? So ano kaya ang masasabi ngayon dito ni Senator Robin na ngayon ay may gray ship na rin daw ang China doon sa resupply mission. So pinakamalapit na distansya ng China. Ito video panonoorin natin mga tol mula kay John Reps at dito sa GMA mga tol, at panoorin na rin natin yan. Titignan natin mamaya mga kapatid, no? Bibigyan lang natin to ng commentary at reaction video. Courtesy na rin sa ating PCG mga kapatid. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Pero sa unang pagkakataon ay lumapit na ang gray ship ng People's Liberation Army Navy ng China na ispatan din ang spy plane ng People's Liberation Army ng China na Y-8Q malapit sa Royal Captain Shoal. At ayon sa At ayon dito sa GMA, sabi lampas 10 barko ng China. Hinarap ng 4 na barko ng Pilipinas sa resupply mission sa Ayungin. Lampas 10 more than 10 mga tol. Biruin mo yan, no? So, matatawag pa ba nating ano yan? Hindi provocation at pakikipagkaibigan pa rin? Lampas 10. Tapos may aircraft na may gray ship pa, mga tol. Pag sinabi kasing gray ship, mga kapatid, ito yung mga barkong pandigma na talaga, no? Tuloy natin. Hanggang 1 metro naman ang pinakamalapit na distansya ng mag-dangerous maneuver ang China Coast Guard vessel sa isang barko ng PCG kung saan maaari na itong magresulta ng banggaan. Sa mga nakaraang rore, ito ang pinakamalapit na distansya na naitala ng PCG. Ano, nagbibideo pa siya, oh? Isang barko ng PCG kung saan maaari na itong magresulta ng banggaan. Nagbibideo lahat sila, binibidyohan nila, Banggaan. Sa mga nakaraang rore, ito ang pinakamalapit na distansya na naitala ng PCG. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers, no, na nagmamando ng ating mga barko, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel. At maging isang incident ito at it might jeopardize ang kaligtasan ng ating mga personnel. At the same time, as I said, no, sa optics na to, kung tayo palagi na lang ikakat tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, no? Pero sa unang pagkakataon, kasi kapag nangyari yon mga tol, binangga natin ang Chinese Coast Guard vessel, ay may posibilidad yan na talagang magkaroon ng tensyon na iniiwasan din naman natin mga tol na mangyari, dahil nga pag nangyari yun talagang puputok ang gulo na hindi rin naman nating gugustuhin. At sa palagay ko ayaw din naman nila, no? Pero since nga na maliit na bansa lang ang tingin nila sa atin, wala yang mga yan, yung mga Pinoy na yan, wala yang mga yan. Ganon ang tingin nila sa atin, eh. Kaya tayo hinaharang ng ganyan sa sarili nating bakuran. Pero di ba pag pumapasok sila sa bakuran ng iba, sila ang hinaharang kahit banggain yung barko nila. Naalala ninyo yung pumasok yung Coast Guard nila o yung pumasok yung barko nila sa isang teritoryo ng Japan. Hindi na bago yun, ha? Medyo dati pa yun, di ba? Binangga sila. Inipit mga tol. Pag inipit na pa ganyan. Nasa gitna yung China vessel tas inipit ng gano'n ng Coast Guard ng Japan. So binangga, sinadya. Nakapalag ba sila? Diba? Nung pumasok yung China fishing vessels nila dun sa Taiwan, na teritoryo ng Taiwan, diba? Binangga rin sila, inaresto yung mga mangingisda nila. Wala rin naman silang palag, eh. Diba? Kasi alam mo yun,
pag sinasanay mo kasi ang tao, pag sinasanay mo ang isang grupo, isang tao na maliiting ka, batok-batukan ka, bulihin ka, eh talagang makakasanayan na nila yan, na ganun-ganunin ka na lang. ay lumapit ng hanggang Ito. Ating iniiwasan, no? pero sa unang pagkakataon ay lumapit ng hanggang 0.5 nautical miles o wala pang 1 kilometro ang gray ship ng People's Liberation Army Navy ng China. Bagay na nais bigyang pansin ng PCG. The PLA Navy Bagong resupply mission to eh. Gusto lang natin malaman kung kasama kaya rito si Senator no? Nakasakay daw dun sa bangka na itawid naman niya eh. Nakasakay siya sa bangka eh. 'Di ba? Lagi natin sinasabi dapat ngayon niya subukan, no? Ngayon niya subukan yung resupply mission na sinasabi niya sa loob ng 6 na taon. Wala naman daw, payapa naman daw eh. So dapat talaga ngayon niya subukan 'yun, no? So eto, lumapit na yung gray ship, oh. warships are keeping a distance of at least 2 to 3 nautical miles. But this time, it is that close. So, again, I don't want to speculate why they are deploying their PLA Navy vessel that close now to the Philippine Coast Guard vessel. As you might have noted, no, we're not actually deploying Philippine Navy gray ships in their supply operation. And we are also expecting, at least, no, that the PLA Navy will not be deploying warships because we believe that that's a provocative act. So we are just relying on the Philippine Coast Guard vessels to escort our supply boat. Diba ang sinasabi? Kaya hindi daw natin ginagamit yung mga gray ship ng Philippine Navy para EFP para sa resupply mission, at ang ginagamit natin is yung mga less provocative na bangka, 'di ba, para hindi magkaroon ng tensyon. Ang tanong, nawawala? Hindi naman nawala ang tensyon, mga tol eh. Ayun pa rin, tingnan mo, hinaharang. May mga kasamang media diyan, nandiyan dyan ng GMA7 eh. Ito. Napanood ko nga kanina eh, siguro panoorin niyo na lang din sa channel nila, no. So, nakasakay doon si Joseph Morong, mga kapatid, at kinikwento niya kung ano nangyayari dito, mga tol. So, talagang kahit na anong gawin natin dyan, kahit na anong klaseng bangka ang gamitin natin dyan, mga tol, hindi natin talaga masasabing less provocative. Hindi natin masasabi na titigilan nila tayo kasi bangka lang yung daladala natin. Lalo tayong haharasin kasi nga, ang pinapakita natin sa kanila, iwas tayo ng iwas eh, no? Kailan kaya tayo titindig, no? No, yung tipong hindi naman maghahanap ng gulo, hindi naman tipong maghahamon ng away, no? Kasi hindi naman siguro paghahamon ng away yung ipipilit mo lang yung karapatan mo. Lalong-lalo na wala namang basihan yung claim nila batay sa 2016 arbitral ruling. Dapat isampal sa mukha nila yun eh. May 2016 arbitral ruling, mga kapatid, sa international na batas. Wala namang bisa yung claim nila eh. Tayo ang nanalo dun eh. Ba't hindi natin no? Hindi natin ma-implement? Wala eh. Yun mo, layo, napakalayo sa kanila niyan, yung lugar na yan. Mga nasa 700 kilometer ata. 700 to 800 kilometers ang layo sa kanila niyan. Pero mo, Coast Guard nila, binabantay, hindi naman nila coastal area yan. Yun o, humaharang na sila oh. Oh, isa pang bangka nila, barko din nila yun eh, oh. Fishing vessel nila yun eh. Ayun na, humarang na. Well, mga kapatid, matagumpay naman daw no na naisagawa yung resupply mission natin. Pero hanggang kailan tayo gaganyanin yan, mga tol? Na ulitin natin na hindi naman sa paghahamon ng away siguro. At hindi naman siguro paghahamon ng away yung tipong titindig ka para sa bakuran mo. 'Di ba? Halimbawa, bahay mo may bakuran ka, 'di ba?
tapos may gustong umangkin ng bakuran mo. Siguro yung tipong depensahan mo lang yung bakuran mo, hindi siguro paghahamon ng away yun, no? Hindi naman siguro to katulad nung advance mag-isip na mga senator natin na gusto nang sumabak sa gulo eh. Pero no, siguro kailangan talaga natin mga tol tindigan yan. Kung kinakailangan talaga natin ng tulong ng ibang bansa, mga kapatid, kung kailangan lang talaga dahil wala eh. Hindi natin maipakita yung ano natin eh. Yung katapangan eh, di ba? Hindi maipakita eh. Hanggang ganyan lang talaga eh, mga tol eh. Ikaw, ano masasabi mo bilang isang Pilipino dito sa pinakabagong ginawang pangharas ulit ng China sa ating mga PCG, mga kapatid? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.